Dito muna tayo sa death action. Ano mo napansin ko po sa family po video, di ba meron po tayong GC, yung death ng pagkamatay ng aking lolo, parang blessed po talaga. Kasi kung papansin niyo po sa ibang lugar, di ba sa ibang tao, pag namatayan, ano pong nangyayari? Minsan mga away pa eh. Di ba? Diba? Sabihin na naman natin emotion. Kasi, di ba, nasa kasaan ng truck. Di ba? Ano pa? Nahulog sa building, binalit, inamaan ng bala, kausap mo lang. Yung kay lolo, talagang sa katandaan na lang din eh. Tsaka, alam mo yung pagtanggap. Tinanggap mo eh. Okay? Ay yung tatalakayin natin. Kasi sa ibang tao, kung titingin tayo sa ibang tao, mga kapatid, ang gulo. Pag namatayan, ang daming sinisisi. Totoo yan. Kung pag may sakit, sasabihin doon sa kapatid, halimbawa, sino nag-aalaga, di mo kasi nalagaan ng maayos, kaya namatay. Di ba? Ganun sa ibang tao. O kaya, sinabay lang sa jeep, nalaglag. Ang sinisisi yung kasama. Sumama sa barkada, ang sinisisi yung kasama. Ganun po kapag hindi naiintindihan yung about death. Okay? Kapag hindi mo nauunawaan na ang kamatayan is parte ng buhay, magkakagulo po talaga. Okay? Yan ang number one problem. Hindi natin siguro ng mga matatalinong tao. Mga matatalinong tao, ano yung matatalinong tao? Sino yung mga yon? Yung mga scientists, no? Number one problem nila yung death. Takot na takot sila dyan. Okay? Ibang tao, hirap. Kaya tayo, blessed tayo kasi hindi ko naman alam kung lahat, pero alam ko dito, accept na natin, tanggap na natin na ang parte ng buhay. Ang kamatayan is parte ng buhay. Pwede po tayo magbuklat ng Bible, Hebrews 9:27. Sa mga, pwede may Bible or may Bible apps, pwede rin po. Or kapag wala naman po dala, okay lang. Babasahin ko po, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Sa Tagalog po, wala akong translator ng Bisaya, pasensya na po. At kung paanong itinakda daw saan? Sa mga tao na minsang mamatay. Imagine that, nakatakda na pala sa tao ang minsanang mamatay. No? Mga kapatid, kaya dapat natin tanggapin na ang kamatayan mo is principle na mo yan, parte na ng buhay ng tao. Maaaring ako ngayon, nag-asal pa ako. Mamaya pagpunta ko sa kwarto, tamaan ako ng bala. Kidlat, wala namang ulan. Pero gano'n eh, bagsakan ng eroplano. Tanggapin natin mga kapatid na ang kamatayan is part ng ating buhay. Hindi mo mababago yun. Hindi man ngayon, hindi bukas, darating at darating yung kamatayan. Paliwanag mo mga kapatid. Ngayon naman, ang kamatayan sabi dito, minsang mamatay. Diyan marami nagkakatanong. Minsan mamatay. So hindi ko magbabanggit ng kung ano-anong religion. Okay? Sabi sa Biblia, minsan mamatay. At merong iba, dalawang beses namatay pa ulit. Totoo yan. Kaya nga dyan nauso yung sa pusa eh. Sinong pamilyar? May laing pusa. May ganun ba? Di ba? Minsan yung tao sinasak na. Or nalaglag sa cliff dyan sa mga bangin. Buhay pa rin. Di ba? Pangalawang buhay mo na. Di ba? Mang ganun. May sa pusa ka. Di ba totoo yun? Minsan mamatay lang. Hindi lang talaga niya time. Okay? Pag ikaw na aksidente at ikaw buhay pa, hindi mo patay. Minsan mamatay lang. Kaya dyan na-invento mo kung ano-anong turo eh. Sa minsang mamatay eh. Gusto nila, 2 beses sila mamatay. Kaya dyan na-invento yung sa pusa, mga kapatid. Dyan po nagmula yan. Siyang daw ang buhay ng pusa. Hindi, isa lang din naman eh. Diba? Pag nasagasaan, patay na. Hindi mo, isa lang mo talaga. Okay? Ano pang katuwaan? Hindi ako magbabanggit siguro yung may golden. Yung Buddhist yun, no? May golden. Sa kanila po, may doktrina mo sila na pag ikaw ay namatay, hindi ka pa pupatay. Okay? Hindi ka pa patay. Pag ikaw ay namatay, may stage ka pang pagdaraanan. Ganun sila eh. Diba nakapalaw dyan sa palabas? Pag namatay, may mga stage pa, stages.
Kailangan mo daw malampasan yung stages para ikaw ay ma-reincarnate. Diyan po na-invento. Pero ang sabi ng Biblia, itinakda daw sa tao na minsang mamatay. Dapat po tanggapin natin yung mga kapatid. Katulad ng nangyari kay Lolo. Actually, napakasarap. Kung ating pagtitingnan yung naging buhay ni Lolo, mamaya tatalakayin ko. Ang sarap sundan eh. Diba? Ang sarap sundan. Kasi titingin tayo sa ibang tao na pumugulo. Okay? Ngayon, natanggap na natin na ang kamatayan ay isang beses lang mga kapatid. Hindi mo dalawa, hindi mo tatlo, hindi mo siyam. Lahat po tayo dito, mamamatay. Eh, grabe naman pala si Brother Melvin kung magturo. Tungkol kagad sa kamatayan. Hindi, totoo yan mga kapatid, lahat tayo mamamatay. Okay? Ang maganda lang, kailangan natin tanggapin ng buong puso na ito ay part ng ating buhay at pagkatao mga kapatid. Ilan ang naging problema ng iilan. Yung katulad ng sinabi ko kanina. Yung mga scientists. Kaya naman, alam niyo yung scientists, hindi naman yung basta nagtuturo eh. May matindi silang problem. Which is yung death nga. Kaya dumami yung sakit dahil lang sa mga kung ano-anong tinutok eh. Tututok ng stem cells. Diba? Kasi nga hinahabol nila na huwag silang mamatay. Hindi nila nauunawaan yung Biblia. Na part talaga yun ng buhay. Ano pang meron sa scientist? May nabalitaan ako. Yung sarili niya, buhay pa siya, yung sarili niya, nilagay niya sa freezer. Para daw after 200 years, bubuhayin daw siya. Bubuhayin ka nun eh. Pinatay mo yung sarili mo eh. May mga ganong scientist. No? Diyan na-invento yung kung anong experiment. Kasi nga, kinakalaban nila yung principle ng Diyos. No? Tumataka sila sa kamatayan na hindi naman talaga nila natatakasan mga kapatid. Meron ba ditong nakatakas na sa kamatayan? Baka yung nakasabihan na naman. Pero hindi natin matatakasan to. Kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, panahon, years, 50 years, 100 years, umabot tayo 100 years, blessing talaga yun. Okay? Next. May panahon talaga para sa kamatayan. Basa tayo. Ecclesiastes 3:1. No, ito, favorite verse to. Lagi ko nakikita to sa mga feed. To everything there is a season. And a time, meron na oras to every purpose under the heaven. Ano yun? Verse 2. And a time to be born. And a time to die. Tinan nyo mga kapatid. May oras pa talaga sa kamatayan. Kaya, kung gusto mo nang mamatay, kasalanan po yun, yung pagpapatiwakal. Pero ang daming debates doon. Nakatakda na talaga yun, or sinadya niya, or... Pero may oras talaga eh. At sabi dito, may every purpose daw. Tulad nito, yung kamatayan ni Lolo. Alam niyo, nagpaplano kami nung buhay pa si Lolo na magkita-kita dito. Di ba may reunion? Kulang yung budget, kung ano. Pero nung namatay si Lolo, may purpose. Nakita-kita tayo mga kapatid. Kaya nga may kasabihan, kung kailan daw namatay, saka nag-e-effort. Totoo yun. Yung realidad yung masakit man tanggapin. Kaya ang payo ko mga kapatid, hanggat buhay pa yung mga mahal natin sa buhay, pakita na natin, effortan natin hanggat nandyan pa sila. Mga matanda man yan o bata. Okay? Maliwanag po mga kapatid. Number 2. Medyo may clean lang po aking message. Mga 11 minutes and 2 hours kung okay lang po. Alam ko naman po yung iba sa inyo kuya, di ba nga ba po ng biyahe? Yung kanina, narinig ko yung kay Rajean, parang isang truck po yun, ang init-init. Pero sinaga po natin, para po sa pagtitipon na ito. Kami rin po, yung biyahe namin, hindi rin mo naging maganda. Yung biyahe ko kanina, nahuli pa po yung sinakyan kong haba-laban. Medyo nakakaawa nga po kasi matanda na rin po eh. Hindi maganda, pero may purpose naman. Nakakating pa rin po ako dito mga kapatid. Number 2, sabi ko nga kanina, hindi stress, pero talakayin natin yung stress. Yung di-stress, yung enjoy mo na yung buhay mo, natanggal mo na yung stress. Ito, stress, mga kapatid, itaas po yung kamay na walang stress.
Mukhang wala akong nakikita, mga kapatid ha. Lahat talaga tayo may stress. Totoo yan, reality yan, realidad. Meron tayong stress. Pero gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. Ganun lang natin yung stress sa buhay. Ako yung buhay ko, konti-konti ko siya tinatanggal, pero hindi talaga natatanggal eh. Pero at least, pinapractice natin. Okay? Romans 14:8. For whether we live unto the Lord. Amen? And whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord. Amen. Ito, kaya ako din pinasa ito mga kapatid. Kaya pala tayo nabuhay para sa Diyos. Kahit ikaw ay mamatay, ay ikaw pa rin ay sa Diyos, sabi ng Biblia. Yung buhay ng share ko lang, ikwento ko lang, kinikwento aming pastor doon sa Cavite kung paano magsimba yung aking lolo at lola. Imagine, sarado pa po yung simbahan. Sarado pa po yung church. Andun na po sila. So, sa madaling salita, gusto ko lang i-emphasize to na tayo po mga kapatid, magpag-alok po tayo sa Lord. Kaya kung kinamik sa faith ko, kung hindi ka magpapagamit sa Diyos, naku po, ano na po stress mga kapatid? Sige, gusto nyo isa-isahin tayo? Mag-anuhan tayo ng stress. Ano mga example ng stress? Kahit nasa bahay ka, may stress. Bayarin ng bahay, sino dito ng upahan? Bayarin ng ano ba? Pera! Anyways, pag hindi ka tumaas, ay dito lang. Lahat po tayo stress dyan sa mga sinabi ko. Pero ang tanong, paano tayo magpagamit sa Diyos? Kapag magpapagamit po ng Diyos, mga kapatid, mababawasan po yung stress natin. Example ko mga kapatid, yung bahay na tinitiran mo ngayon, halimbawa, okay naman magtuho, i-anchor natin. Yung bahay na tinitiran mo ngayon, Ken, after 100 years, baka hindi na ikaw yung nakatira eh. Baka hindi na rin yung kamag-anak mo yung nakatira. Baka iba na ang gumagamit. Ngayon, in-stress mo yun eh. Gawa mo, gawas mo. In the end pala, hindi naman pala ikaw makikinabang. Ang sakit. Totoo yun. Kaya gusto kong bawasan yung stress. In the end pala, hindi naman pala talaga sa atin mapupunta yung mga material things. Totoo yan. Ano ba? Sino dito may sasakyan? Diba? Sino dito may sasakyan? Diba? Minsan naiinis ka kung hanggang man yan o cash man yan. Minsan nai-stress ka, wala kang pangulo. Sabihin lang natin after 50 years, baka kalakal na yan eh. Diba? Baka nga hindi na ikaw yung gumagamit yun o baka phase out na yan. Ginuros mo pa yung stress mo dyan. Hindi naman pala talaga mapupunta sa'yo. O baka after 100 years, baka lahat tayo patay na eh. O baka may natitira pa, yung mga bata. Diba umabot ng ganung edad. Ano pang stress? Sino dito na stress sa kaaway? Naku po, huwag po tayo makipag-away ha. Sino dito na stress sa kaaway? May kaaway. Ano mo ba yung kaaway mo? After 100 years, hindi mo nakaaway yan. Baka nauna sa'yo yan. Hindi man na kayo nagkabati. After 100 years, baka ikaw nga naman ang nauna. Hindi natin alam kung tatawanan ka ba niya. So sa madaling salita, in-stress mo pa yung sarili mo sa kaaway mo. Bitawan mo na. Magpuan ka na. Mga kapatid, ano ba? Ito yung pinakaayaw ko, yung pain. Gusto niya yung lagi siyang bida. Totoo, ayoko niyan. Gusto mo yung glory na sa'yo. Bakit pa gusto mo ng glory? Gusto mo sikat ka. Ano mo ba after 100 years? Hindi ka nakilala. Hindi ka naman si John, si Matthew Luke na nakasulat sa Biblia. Nai-stress siya kapag hindi siya napag-uusapan. Nai-stress siya kapag hindi siya yung bidang-bida. Ay after 100 years, tsapwera ka na pala. Hindi ka nakilala. Ngayon itong katotohanan ng kapatid. Si Lolo, ngayong gabi na ito, napagkikwentuhan pa natin siya. Okay, nakukwento natin yung kanyang buhay, yung kanyang pinagdaanan, pero in reality, after a month, napagkwentuhan pa rin. Siguro yung mga kamag-anak na lang. Yung mga naging kaaway niya o yung naging kaibigan niya, hindi mo siya may kwento eh. O after a year, mapagkwentuhan pa rin.
After 50 years kaya, yung mga apoto sa tulog, napagkukwentuhan pa kaya si Lolo? Sa tingin niyo? Hindi na mga kapatid. No? Ayun yung sinasabi ko, yung sa atin, yung kung gusto natin umangat at makilala, maging pili, hindi na tayo pagkikwentuhan. Tanggalin na natin yung mga stress sa buhay, mga kapatid. Dahil in the end pala, mawawala lahat ng bagay na yan. Okay? Ang gawin na lang natin, tayo ay maglingkod sa Lord dahil tayo naman ay sa Diyos. Katulad ng buhay na ginagawa ni Lolo, naaalala ko lagi siya nakikwento tungkol kay Lord eh. Nung bata pa kami, kwento lang siya. Kwento dito. Ginagamit niya yung kanyang buhay. Hindi niya ginagamit sa pagka-stress. No? Ginagamit niya yung kanyang buhay para maglingkod, mga kapatid. Next, itong aking last verse, ito yung aking memory verse talaga. No? Yung Psalms 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. Amen. Tayo daw ay magpakaligaya sa Diyos. At ibibigay yung nais ng iyong puso. Ano sabi ng Biblia? Magpakaligaya sa Diyos, hindi sa mundo. At ibibigay yung, teka, Brother Melvin, parang mali yan ah. Ibibigay niyo yung nais ng aking puso. Ngayon, magiging abusive dahil narinig niyo yung word na yun. Kaya siya na umangati ng church dahil gusto niya lang palang biyayaan siya ng pera. Biyayaan lang siya ng kung ano-anong nililimithin niya. Teka, mali yun, mga kapatid. Baka nakakalimutan natin, ano bang desires ng iyong puso? Alamin mo muna kung ano yung desires ng iyong puso. Baka hindi naman pala pera. Baka hindi naman pala kung ano-anong ari-arian. Sino dito, sino dito yung may pangarap? Walang tumaas. Pangarap, no? Sino dito yung may pangarap? Lahat tayo may pangarap. Siyempre yung pangarap natin, gusto nating matupad. Pangarap sa anak, pangarap pagkaroon ng bahay at lupa, magandang business, yung tamang pagkain ng makakain yung pamilya. Desires din ng ating puso. Pero yan ba talaga? Ngayon, sige, si Father JR na lang ituturo ko. Bigay ko sa iyo lahat ngayon, araw tayo, pangarap mo. Bahay, lupa, kotse. Si Tito rin, anong pangarap mo to? Bahay, lupa, kotse. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Pero wala akong pambigay ah. Ibibigay sa iyo ngayon, pero bukas, dedo ka na. Payag ka? Payag kayo? Hindi. Ano? Sabi mo kanina, yung mga pangarap niyo, yung mga desires niyo sa buhay, yung mga material. Kung ibibigay naman pala sa'yo, pero kinabukasan patay ka na, tumatanggi ka ngayon. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung minimiti ng puso mo? Parang may mali. So, yun yung natin pag-pray. Ano ba talaga yung gusto mo? Pero sabi dito, magpakaligaya ka sa Lord at ibibigay niyo yung nais ng iyong puso. No? Baka ang nais ng iyong puso ay maglingkod, tingin po ng Diyos. Okay? Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa gabi ito. Tinatawag ko po ulit si